Salamat sa Panginoon, salamat sa ating Diyos na buhay, mapuri naman ang pangalan ng Panginoon, ngayon at magpakailanman sa Panginoon Yesus. Muli po mga minamahal na kababayan, sa inyo pong lahat, magandang gabi po at narito na naman po kami upang maglingkod sa Panginoon na maibahagi yung kanyang kabutihan, yung mabuting balita na nakalagay po sa banal na kasulatan. Kapagkat ito po'y napakahalaga. Ang Diyos po'y mabuti, ang kanyang kagandahang loob, ito po'y magpakailan-kailanman. Kaya muli po sa inyo pong lahat, niya po namin kayo, samahan niyo po kami na ating pong bulay-bulay po at ating pong pag-aralan po sa salita po ng Panginoon. Alamin po natin kung ano po yung mabuti, ano ba yung kalooban ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon, mapuri naman ang kanyang pangalan ngayon at magpakailan-kailanman. At muli po, andito po ang ating kapatid, Brother. Muli po mga minamahal, mga kababayan, mga kapatid, sumayin niyo po muli ang kapayapaan ng Panginoon at narito po muli kami upang patuloy na maglingkod sa Panginoon at magbahagi ng salita ng Diyos sa inyo pong lahat, mga kapatid, mga kababayan. At halina po kayo, tayo po sama-samang magbulay-bulay, mag-aaral ng salita ng Diyos sapagkat ito po ay napakahalaga sa ating buhay. At dito nga po tayo ay magiging mapalad. Sapagkat yan po ay sabi ng Panginoon na mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilipa. Kundi ang kanyang kasiyahan ay sa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya nagbubulay siya araw at gabi. Kaya ito po ay nakasulat po na ang mga tao na ang kanyang pinagkakaabalahan na ginagawa sa araw-araw ay pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon ay siya po ay magiging mapalad. Kaya muli po mga kababayan, ano po paanyaya sa inyo, samahan niyo po kami sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. God bless po mga kapatid. Salamat sa Panginoon. At nawa po ay patuloy na gawayan po, tulungan po tayo ng Panginoon. At tayo po yung kapag-ibig sa Kanya na maibahagi po natin yung Kanyang pumabuti balita. Ito po yung napakaganda at ito po yung napakahalaga na napakinggan po ng tao. Sapagkat narito po yung ating pong kaligtasan din sa salita po ng Panginoon. Kapag ito po yung ating sinampalatayanan at isinabuhay sa ating Panginoon. Sapagkat tunay po na mga bagay-bagay natin po nakikita. Karamihan po ay wala pong kabuluhan. Ano po? Kasi yan po lumilipas, nawawala. Pero yung salita po ng Panginoon ito ay mananatili magpakailan po. Dito nga sa aklat po ng mga ngaral, sa kabanatang 12, sa una ko pong babasahin, talatang 8 patuloy, ang sabi po rito, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral, lahat ay walang kabuluhan. At bukod dito, sapagkat ang mga ngaral ay pantas, ay nagpatuloy siya ng pagtuturo ng kaalaman sa bayan. Oo, siya ay nag-aral at sumiyasat at umayos na maraming kawikaan. Umanap ang mga ngaral ng mga nakalulugod na salita at ng nasusulat na matuwid ng mga salita ng katotohanan. Ang mga salita ng pantas ay gaya ng mga tulis at gaya ng mga pako na nakakapit na mabuti. At ang mga salita ng mga pangulo, ng mga kapulungan na nagbigay mula sa isang pastor. At bukod dito, anak ko, maaralan ka tungkol sa paggawa ng maraming aklat ay walang wakas at ang maraming pag-aaral ay kapaguran ng katawan. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalihin ng Diyos ang bawat gawa sa katulad. Pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Tingnan niyo po, ito po yung katungkulan po ng tao. Minamahal mga katutanan. Kasi na po, buong katungkulan ng tao. Sabi po, ng mga ngaral, walang kabuluhan. Sabi po rito, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral, lahat ay walang kabuluhan.
Ay mangangaral po ay ang sabi, nagpatuloy siya ng pagtuturo ng kaalaman sa bayan. Oo, siya'y nag-aral at sumiyasat na umayos na maraming kawikaan. Umanap ang mangangaral naman na kalulugod na salita na nasusulat na matuwid ng mga salita ng katotohanan. Ito po yung napakaganda po yung salitang katotohanan. Yun dapat ang maipangaral. Ano po, yun po dapat ang ipahayag sa buong sanglibutan, yung salitang katotohanan. At ang sabi po rito ay bukod dito, anak ko, maaralan ka. Tawag po dito, anak ko, maaralan ka. Tungkol sa paggawa ng maraming aklat ay walang wakas. Maraming gumagawa ng aklat walang katapusan. At ang maraming pag-aaral. Ano po? Mga iba nag-aaral. Ano po aral? Ang sabi, ang pag-aaral, ang maraming pag-aaral ay kapaguran ng katawan. Totoo naman po Talagang po nakakapagod yung pag-aaral. Nakakapagod ng katawan. Pero ito po ang pinakamahalaga na dapat pong bigyan ng pansin po na marami po mga tao. At dito po sila dapat nakatulog po yung mga tao. Ang sabi po rito sa talatang 13, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ang sabi po rito, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Pag sinabi pong ikaw, ito po isa-isa. Bawat tao. Ano pong gagawin ng bawat tao? Ang sabi, ikaw ay matakot sa Diyos. Marami po ngayon, hindi na po natatakot sa Diyos. Ano po? Kung pumatay na lang po ng tao, pati mga bata, mga sanggol, pinapatay, ano ba? Binabaril, wala na pong awa po yung mga tao sa kanyang kapwa-tao. Ano po? Wala na pong takot sa Diyos. Marami po walang takot sa Diyos. Gumagawa po ng kasamaan. Kaya ang sabi, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Bakit kailangan natin matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos? Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito po yung buo, yung katungkulan po ng tao sa Diyos. Na dapat po yung tao sundin yung utos po ng Diyos at matakot sa Kanya. Bakit kailangan po natin matakot sa Diyos at sundin ang Kanyang mga utos? Kapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan. Dadalhin po ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan. Yung ginagawa po ng tao, kahit kubli po, pati ng bawat kubling bagay, maging ito mabuti o maging ito'y masama. Ang Diyos po yung siya po nakakaalam. Kaya ang dapat po ng tao po ay matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Ito po ang katungkulan po natin. Hindi basta ito katungkulan, ito po yung buong katungkulan ng tao. Kaya naway, papatuloy po mahabag ang Diyos na maawa po siya. Naway buksan po ng Diyos yung mga pag-iisip po na marami yung kanila pang mga mata na makakita. At salamat sa Panginoon. Kada yun nga po mga kabayan, mga kapatid. Yun nga po sa ating mga napakinggan, yung sa aklat na Ecclesiastes na yung buong katungkulan ng tao ay matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Tunay nga po sa mga nangyayari sa ating panahon ngayon na marami pong tao na wala na pong takot sa Diyos. Kaya nga po maraming mga sakuna na nangyayari sa tao. Mga sakuna, lindol, digmaan, sapagkat marami pong tao na hindi po natatakot sa Panginoon, hindi po natatakot sa Diyos. Kaya kung gumawa ng masama ang tao sa kanyang kapwa, ay ganun-ganun na lang pong gawin. Na wala nang pinakatakutan. Na gayon din naman po siya, doon din naman ang punta, sa kamatayan din po. Kaya ang sabi ng Diyos na dadalhin ng Diyos sa kahatulan ang lahat na gawa ng tao.
maging ito'y kanyang ginawa sa lihim, o maging ito'y hayag. Kasi lahat po tayo wala pong makukubli, walang maikukubli tayo sa Diyos. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay hayag sa kanyang paningin. Ano po? Hayag po sa paningin ng Diyos ang lahat ng gawa ng tao. Kaya ayon nga po dito sa sinabi ng Panginoon dito sa Korinto, ano po, na sabi rito na tayong lahat ay harap sa hukuman ni Kristo. Ano po? Ito sa 5:10 ng 2 Korinto. Ang sabi po rito, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo, upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Kaya lahat po mga kapatid ay haharap sa hukuman ni Kristo, upang tumanggap ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa, maging ito man ay mabuti o maging ito man ay masama. Kaya wala po tayong may kukubli sa Diyos, sapagkat lahat po tayo ay hahatulan ayon sa ating mga gawa. Ano po? Kaya sa ating pong patuloy na pamumuhay sa araw-araw mga kapatid, kinakailangan po natin yung takot sa Diyos. Yung tayo po ay magkaroon ng takot sa Panginoon. Sapagkat tayo pong lahat ay tatanggap ayon sa ating mga gawa. Kaya nga po mayroong kautusan ang Diyos sa tao, na ang sabi nga po ng Panginoon Kristo na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa. Kasi nga po pag sinunod ng tao yung utos dito po sa Ebanghelyo ni Juan, na ang sabi niya na isang bagong utos dito sa Juan 13:34, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Ito po kasi mga kapatid, kapag ito yung isa sa buhay ng tao, ng bawat tao sa kanyang buhay habang siya nabubuhay, hindi po niya maisip yung masama laban sa kanyang kapwa. Kasi umiibig po siya sa kanyang kapwa. Iniibig po niya yung kanyang kapwa, yung kanyang kapatid. Kaya hindi po siya mag-iisip ng anumang masama laban sa iba. Ngunit kung ang tao ay wala pong takot sa Diyos, ay hindi po talaga susunod sa utos yan. Kaya nga po sa pinag-aralan natin kahapon, ang sinabi doon, na alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, matitigas ang ulo, masuwayin sa mga magulang. At yan po yung nangyayari sa ating panahon ngayon. Kaya nga po maraming tao na walang takot sa Diyos, hindi sumusunod sa Diyos, dahil sila po ay walang pananampalataya sa Diyos. Kaya nga po, ayon sa pinag-aralan din natin kahapon, na yung mga banal na kasulatan ay makapagpapadulong sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Doon po kasi magsisimula yung pananampalataya kay Kristo, doon sa nasusulat, doon sa kasulatan, sa salita ni Kristo. Kasi ang sabi po niya dito sa Roma, ano po? Sa Roma, Kapitulo 10, talatang 17, yun din po ang sinasabi rito, na kaya nga ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So kapag ka ang pinakikinggan ng tao salita ng Panginoon Kristo, doon po magmumula ang pananampalataya. Ngunit kung ang pinakikinggan ng tao ay hindi salita ni Kristo, aral sarili ng pastor,
may pananampalataya po doon, hidwang pananampalataya. Pag hindi po kasi ayon sa salita ni Kristo ang itinanggap na aral, ang tawag po doon mga kapatid ay hidwang pananampalataya. Pag ang aral ay balintuna sa aral ng Panginoon Kristo, hidwang pananampalataya po yun mga kapatid. Kaya wala pong kabuluhan kung ang tinanggap ng isang tao ay maling aral. Kaya upang tayo magkaroon ng lubos na pagkatakot sa Diyos, ay magkaroon po tayo ng sundin po natin yung kanyang utos. At malinaw naman po yung sinabi ng Panginoon Kristo kung ano yung utos na kanyang binigay sa atin. Nang kailangan po ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Pag-ibig po yung pangunahing kautusan ng Diyos. Dahil dito po nakalagay po rito sa Galacia, sa Galacia, sabi po rito sa Galacia 5 talatang 14, sabi po rito, sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Sa makatuwid ay dito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kaya, ayon sa binasa natin kanina na ang buong katungkulan ng tao ay matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Ang sabi po rito sa Galacia 5:14, sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Di po ba? Ang sabi nga sundin natin ang utos ng Diyos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ang buong kautusan pala ay dito nauuwi sa isang salita. Ano po 'yun? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Yun po mga kababayan. Kasi nga po, kapag umiibig ka sa iyong kapwa, dahil siya'y katulad mo rin na tao, ay doon po natutupad ang kautusan. Dahil hindi mo kayang gumawa ng masama laban sa iyong kapwa. At ang sabi rin po ni Apostol Juan o ni Juan sa kanyang sulat, ang sabi niya, kung ang kapatid mo na iyong nakikita ay hindi mo kayang ibigin, ay paano mo iibigin ang Diyos na hindi mo nakikita? Kaya magsisimula po yan sa utos na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa. Kaya yan po mga kapatid, ang tunay na pagkatakot sa Diyos, pagtupad sa kanyang mga utos. Ano po yung utos ng Diyos? Ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Yan po mga kapatid. God bless po mga kababayan. Yun nga po, napakaganda nga po na po. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Napakaganda niya. Kaya lang po sa panahon po natin ngayon, hindi. Konting kibot, konting diferensya, nag-aaway po yung tao. Yung iba po ay nagpapatayan. Konting konting mali lang po ng isa. Marami pong ganyan na binabalita naman po. Na kahit saan po nakikita po natin. Mga nagtatalo, maya-mayang konti, nagpapatayan na po. Kasi nga wala pong pag-ibig. Dito po sa aklat po ng Marcos, Kabanatang 12, talatang 28, patuloy po. Ang sabi po rito, at lumapit ang isa sa mga eskriba at nakarinig ng kanilang pagtatalo at palibhasa nalalamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila, ay tinanong siya, ano ba ang Pangulong utos sa lahat? Pangulong utos sa lahat. Tinanong po ang ating Paisang Kristo ng eskriba na po, lumapit sa kanya, nagtanong, ano yung Pangulong utos sa lahat? Ito po yung lahat. Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo, o Israel. Ang Panginoon natin Diyos, ang Panginoon ay isa. At iibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo,
at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Tingnan niyo po yung pag-ibig po sa Diyos, ano? Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Ano po yung pag-ibig sa Diyos? Ano po? Yung iba po, hindi po ganun. Kaya po, ang nangyayari po, magulo po. Magulo po yung kapaligiran, yung sanglibutan magulo. Kasi nga po yung pag-ibig po nila, kumbaga sa ano, hindi kumpleto. Ang pag-ibig po sa Diyos, sa Panginoong Diyos, ang sabi, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Ang pangalawa ay ito. Sabi ko, ang pangalawa ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na hihigit sa mga ito. Tingnan niyo po lang. Walang ibang utos na hihigit dun sa dalawa. Ano po? Yung dalawa na yun, ang una po, mga minamahal na kababayan, ibigin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso. Ang pag-ibig po sa Diyos, buong puso po. Tapos, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Tapos yung pangalawa po ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ano po? Ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Kung anong gusto mo sa iyong sarili, gayon ang gawin mo sa iyong kapwa. Ano po? Kung gusto mong gawan ka ng mabuti, gawa mo siya ng mabuti. Ano po? Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na hihigit sa mga ito. At sinabi sa kanya na eskriba, sa katotohanan, guro ay mabuti ang pagkasabi mo na siya'y isa at wala nang ibaliban sa kanya. At siya'y iibigin ng buong puso, buong pagkaunawa, buong lakas, iibigin ang kapwa niya na gaya ng kanyang sarili, ay higit pa kaysa lahat ng mga handog na susunugin at mga hain. At nang makita ni Jesus na siya'y sumagot na may katalinuhan, sinabi sa kanya, hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos. At walang tao pagkatapos noon na tumanong sa kanya na kanuman. Kaya dito po, mga minamahal na kababayan, kaya nga po yung Diyos po no, yung pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan po, aklat po niwa, kabanatang 3, talata 19. Kaya lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan ay binigay niya ang kanyang buktong na anak, ang ating Kristo. Kaya po yung pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. At ang sino pong sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang. Kaya napakalaga po na yung aking pong binasa kanina, sa aklat po ng mga ngaral, o Ecclesiastes, ang sabi po doon, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Ito ang buong katungkulan ng tao. Sinasabi na po yung katungkulan po ng tao. Ipinaalam na po sa tao na ang katungkulan po natin, hindi basta katungkulan, buong katungkulan po ng tao ay matakot po tayo sa Diyos at sundin natin ang kanyang mga utos. Ang sabi po, yung Pangulong utos ay ibigin ang Panginoong Diyos ng buong puso at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Yun po, napakaganda po. Pag yan po ginawa po ng tao, siguro po mababawasan po yung mga kaguluhan na nangyayari po sa sanglibutan. Kaya so nga lang po, marami pong, wala na pong pag-ibig sa kanyang kapwa. Wala na po, marami po ganyan. Kaya naway, mahabag po ang salamat ng mga brother. Yun nga po, napakahalaga po mga kapatid, mga minamahal. Yung patungkol po sa pag-ibig na aral ng Diyos sa atin. Yun po yung pangunahing utos na ibinigay ng Diyos, yung pag-ibig. Kasi nga po, kung tayo may pag-ibig, ay kaya po nating ibigin ang Diyos na hindi natin nakikita. Basahin nga po muna sandali natin yan mga kapatid. Sa aklat ng Juan, ano po? Dito na po sa 4 talatang 7, ano po? Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa.
sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya dito po kung bakit ang pangunahing utos ay pag-ibig, sapagkat nga po ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga po siya yung unang umibig sa tao. Ibinigay yung kanyang kaisa-isang anak, ano po, na hindi naman po sinampalatayan ng iba. Itinuturing pa nila na si Jesus ay tao lang, pero yung kanilang sugo ay anghel. Yun po ang masaklap na mga aral ng tao. Napakarami pong aral ng tao na nagpapasama sa tao, nakapagpapasama sa kapwa, kasi isang masamang aral ang dumating sa kanila. Ngunit kung ang aral po na ating isinasabuhay o ating sinusunod ay yung tunay na aral, na ang sabi nga doon, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Paano po ba masusunod ang utos? Nakalagay po kasi sa unang talata sa 9, sapagkat ang mangangaral ay pantas. Siya ay sumiyasat ng maraming mga kawikaan. Humanap ang mangangaral ng mga nakalulugod na salita, ng mga nasusulat na katotohanan. Pag ang tunay na mangangaral ay nagtuturo, ang hinahanap po niya yung nakalulugod na salita. Anong klaseng nakalulugod na salita? Yung mga nasusulat. Kaya nga po pinag-aralan natin kagabi na ang mga banal na kasulatan ay makapagpapadunong sa iyo, sa ikaliligtas. Yun, doon po natin masisiyasat o doon po natin matatagpuan yung tunay na aral sa nasusulat. Sapagkat lahat po ng aral ay nandito. Kautusan ng Diyos. Ano po ba ang kautusan ng Diyos? Ang pangunahing utos ng Diyos ay ang pag-ibig. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. At ang ikalawa ay ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit ang sabi nga po ni Apostol Juan, kung hindi mo kayang ibigin ang iyong kapwa, paano mo iibigin ang Diyos na hindi mo nakikita? Ano po? Dito po basahin po natin, ano po? Mga minamahal, kung tayo, dito po sa kasunod na talata, ano po? Sa Kapitulo 4, talatang 10, ano po? Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung tayo'y umiibig, kung tayo'y iniibig ng Diyos ng gayon, ay nararapat na mga ibigan naman tayo. Sino man ay hindi nakakita kailanman sa Diyos, kung tayo'y mga ibigan, ang Diyos ay nananahan sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Dito po, malinaw po na kapag ang tao ay umiibig sa Diyos, umiibig sa kanyang kapwa, ang sabi, tayo mga ibigan sa isa't isa. Sapagkat hindi tayo ang unang umibig sa Diyos, kundi ang Diyos ang unang umibig sa atin. Siya yung nagturo sa atin ng pag-ibig. Ano po ba yung pag-ibig? Kagaya ng kanyang ginawa na pampalubag loob. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak, pangpalubag loob para sa ating mga kasalanan. Kaya ganun din naman po tayo na tayo ay umibig sa ating kapwa. Ano po? Na ang sabi rito, at nakita natin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Hanggang ngayon po kasi,
ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi po sinasampalatayan ng kanyang sariling bayan. Yung bayang pinili ng Diyos, yung Israel, hindi po kasi sinasampalatayan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya po, talagang ang sabi ng Panginoon Jesucristo at sinabi niya sa Aba mo pa, na pumapatay sa mga propeta at sa mga sinusugo sa kanya. Kaya kawawa po talaga mga nangyayari sa mga tao na hindi kinikilala ang pag-ibig ng Diyos. Hindi kinikilala ang pagmamahal ng Diyos. Ano po yung pag-ibig ng Diyos? Ayon sa ating binasa, sinugo ng Diyos at kanyang anak na pangpalubag loob para sa ating mga kasalanan. Kaya pag ang tao tinanggap si Kristo, dito po natin mararanasan yung tunay na aral, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa. Kaya mga kapatid, ito po yung tunay na aral ng Diyos. Ang kanyang mga utos ay, ang sabi, ang katungkulan ng tao, ang buong katungkulan ng tao ay matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Ang utos po ng Diyos na tayo'y mag-ibigan sa isa't isa. Sabi ng Panginoon Jesucristo sa Juan 13:34 na isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa. Kaya dito nga po, ang ating mababasa sa mga nakasulat na ano ba ang dahilan kung bakit sinugo ng Diyos ang kanyang buktong na anak? Dahil po sa kanyang pag-ibig sa tao, sa sanlibutan. Upang ang sanlibutan ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino po yung magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Yung ang sabi rito sa Juan 3, 8:17, basahin po natin sandali, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Paano pong maliligtas? Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. At malinaw naman po sa binasa natin kagabi sa Marcos 16 na ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Wala pong ibang kaligtasan po na ibinigay sa mga tao, hindi yung pagsampalataya kay Kristo, pagsampalataya sa Panginoon Jesucristo. At ang pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo ay masusumpungan po natin yan doon sa, ayon sa sabi ni Apostol Pablo na ang mga banal na kasulatan mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman. Ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas na mga nagsisampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya yan po mga kapatid. God bless po. Yung nga po, napakaganda po. Kanyang po kabuti po ang Diyos. Napakabuti po ang Diyos. Ang nais po ng Diyos na ang tao po maligtas at makaalam po ng katotohanan. Yung tao po'y manumbalik sa Diyos, tumalikod sa masama at gumawa po ng mabuti. Kaso nga po, marami po, hindi po gumagawa ng mabuti. Gumagawa po ng masama, marami po. Dahil nga po walang pag-ibig. Dito po sa aklat po ng Roma, Kabanatang 13, talatang 8, patuloy, ang sabi po rito, mga minamahal na kababayan, huwag kayong magkautang ng ano pa man sa kanino man, maliban na sa mga kaibigan kayo, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa
nakaganap na ng kautusan. Tignan niyo po yung umiibig sa kanyang kapwa. Ang sabi, nakaganap na ng kautusan. Ano po? Ang sabi po dito sa talatang siyam, sapagkat ito, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mananakin, at kung mayroon pang ibang utos ay nauuwi sa salitang ito. Sa mga tidbagay, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ano po? Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ang sabi, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mananakin. Ano po? Kaso po, napakarami pong gumagawa niya ngayon. Yung huwag, ano po? Hindi po nila nasusunod yan, huwag. Ano po? Kasi nga po walang pag-ibig. Kanilang puso. Kaya po sila hindi makasunod. Ang sabi, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mananakin. At kung mayroon pang ibang utos ay nauuwi sa salitang ito. Sa mga tidbagay, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Yan po, no? Dito po malalaman po natin kung tayo po may pag-ibig, paano yun? Pag hindi ka gumagawa ng masama sa iyong kapwa, may pag-ibig ka. Ano po? Ano po? Ang sabi, ang pag-ibig ay hindi gumagawa. Pag sinabi po gumagawa, patuloy po ito. Hindi po siya gumagawa ng masama. Kanino? Sa kanyang kapwa. So, kapwa-tao, hindi ka gumagawa ng masama sa kapwa mo. Ano po, yun po yung may pag-ibig. Pero kapag gumagawa ka ng masama sa iyong kapwa, wala kang pag-ibig. Ano po, ang pag-ibig, ang sabi, ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Napakaganda po. Napakaganda po. Napaka-linaw po na huwag kayo magkautang ng ano naman sa kanila. Maliban na mga ibigang kayo. Sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa, nakaganap na ng kautusan. Napakaganda po. Pag umiibig ka sa iyong kapwa, nakaganap ka na ng kautusan. Para masabing may pag-ibig ka sa iyong kapwa, ang sabi, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Kaya dapat po na gawan po natin na mabuti ang ating kapwa. Hindi masama. So, yung iba naman, yung iba po yung nagtatalo-talo na naman. Yung nagpapakilala po iba sa Diyos. Kaya lang, napapakinggan po natin sila na nagsasalita sila ng masama. Salitang hindi dapat salita doon sa kanyang kapwa. Pinagsasabihan po nila ng hindi nararama. Masama po yung dapat po na pagsasalita po ng tao. Pinag-isipan niya po. O kung may pag-ibig siya, dapat hindi siya gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Kapagkat yung pag-ibig ang sabi ay siyang katuparan ng kautusan. Kaya salamat sa Panginoon. Mapuri daw ang pangalan ng Panginoon. Ayan at magpakilan. At nawa po ay tulungan po ng Diyos yung mga tao na ang tao po magkaroon ng pag-ibig sa kanyang kapwa. Yung tao po ay maliwanagan. Yung tao po ay magkaroon ng takot sa Diyos at sumunod sa kanyang mga puso. Kaya salamat sa Panginoon. Mapuri naman ang kanyang pangalan sa pangalan ni Jesus. At muli po sa inyo pong lahat ng mga nanood at nakinig po. Naway ingatan po kayo ng Panginoon. Layo po ng Panginoon ng bawat isa sa atin. Tulungan po tayo ng Panginoon. At tayo po ay patuloy na magkaroon ng panahon na makapakinig ng kanyang salita. At salamat sa Panginoon. At naway mahabag po ng mga paganda sa lahat po ng mga. Marami po mga nabibigatan. Marami po nahihirapan ngayon. Marami po mga nagugutom. Nawawalan po ng pagkatan po ang mga tao. Pero ang Diyos po ay mahabagin po ang Diyos. Maway po. Ang nais po ng Diyos na ang sabi, magsilapit kayo sa Diyos at ang Diyos ay lalapit sa inyo. Lumapit po tayo sa Diyos
kapag tayo po'y lumapit sa Jesus, sigurado po na tayo po'y magkakaroon ng kapahingahan sa ating mga kaluluwa. Kaya salamat sa Panginoon. Papuri mo ang kanyang Panginoon. Brother Ray Benedicto, God bless po kabawa. Brother Rick. Yun nga po mga kapatid, napakahalaga po na yun po talaga ang utos na ang sabi, ang katuparan ng kautusan ay ang pag-ibig. Kaya kapag ang tao ay umiibig sa kanyang kapwa, ay doon po natutupad ang kautusan. Sapagkat ang kautusan ay, ang pag-ibig ay siyang katuparan ng kautusan. Ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sabi po rito sa unang Korinto nga po, nakalagay dito sa 13 talatang 8, ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit mga hula ay mga tatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Datapwat ngayon nananatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Kaya wala na pong hihigit pang pinakadakila sa lahat, lalong-lalo na sa kautusan ng Diyos. Nang sabi, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Yang utos po ng Diyos at dito natutupad ang buong kautusan ay ang pag-ibig. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Dito iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sapagkat ang pag-ibig sa kapwa, dito po natutupad ang buong kautusan. Kaya muli po mga minamahal, mga kapatid, mga kababayan, naway patuloy tayong ingatan ng Diyos, lalong-lalo na po sa ating mga pag-aaral ng kanyang salita. Naway ilayo po tayo ng Panginoon sa mga maling aral, maling diwa, maling unawa. Sapagkat marami pong naliligaw dahil sa mga maling aral at maling pangangaral ng ibang tao. Dahil sa pag-umapaw ng kanyang puso, yung iba nangangaral dahil sa inggit, dahil sila'y galit sa isang tao, kaya ang iba nang aagaw ng ministeryo dahil galit sila doon sa isang tao at gagawa ng paninira para mapatunayan sila ang tama. Hindi naman po natin kailangan yung mga paninira eh. Ang kailangan po natin katotohanan ng aral. Doon po tayo manahan. Kasi ang sabi ng Panginoon sa 2 Juan nakalagay doon, ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Kaya ang tunay po na aral, yung pong nagpapatuloy. O nga po, nagpapatuloy. Saan po nagpapatuloy? Nananahan sa aral ni Kristo. Kasi mayroon pong mga nagpapatuloy, hindi nananahan sa aral ni Kristo. Mali yung kanilang mga pundasyon, yung kanilang pangangasiwa. Mali yung kanilang pinanghahawakan na pananampalataya. Kaya wala na pong hihigit pa na ang panghawakan natin ay yung tunay na aral ng Diyos. Sapagkat doon po yung salita, papasok po doon ang salita na ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Ay hindi naman po utos ng Diyos na dahil sa galit mo sa iyong kapwa ay aagawan mo siya ng pag-ahari. Kung mang-aagaw ka, mananaklaw ka ng ministeryo. Kung mang-agaw ka ng mga gamit, iyan po ay hindi po utos ng Diyos yan. Yan po ay, ang tawag po dyan ay pangdadahas. Yan po ay dahas po yan.
Maaring sasabihin natin sa ating pangangatwiran, hindi po yan dahas. Pero kung susuriin po nating maigi yan, dahas po yan. Dahil ang utos sa atin, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ano po ba yung pag-ibig sa kapwa? Igalang ninyo ang lahat ng tao, sabi nung nakasulit Igalang ninyo ang lahat ng tao. Doon sa mga masasamang tao nga bawan mo silang saktan o agawan dahil ang sabi, igalang ninyo. Lalo na ikaw, lingkod ka ng Diyos na nakikilala. Tapos bigla kang mang-aagaw. Tapos ipangangatwiranan mo. Tapos sasabihan mo ako na, halimbawa ako, sasabihan mo ako na, matalino ka brad sa salita ng Diyos. Dapat maunawaan mo yung mga sinasabi ko. Hindi na po kailangang mangungkat kasi may madidiin. Wala naman po akong pakialam kung sino yung sinasabi niyong madidiin Ang mahalaga lang po doon, ng ating tinanggap na aral, katotohanan, hindi po galing sa pangdadahas. Yan po mga kababayan. So, ang aming po patuloy na paanyaya sa lahat na tayo po'y patuloy na magbulay-bulay na salita ng Diyos. Tayo po'y makinig at kami po ay patuloy na magpapahayag. Wala pong bayad. Libre po mga kapatid. Muli po ako po si Brother Orly na patuloy na naghihimok sa bawat isa na manatili po tayo sa aral ng ating Panginoon sa Kristo. Pagpalain po kayo lahat ng ating Panginoon at nangingatan tayo ng Panginoon saan man tayong dako na ron at mga patuloy tayong iligtas sa masama. God bless po sa inyong lahat mga kapatid.